worry, you're holy, right through. We can see I'll be a living sanctuary for you. Lord, sanctuary, you're holy, rising to I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang, kayo po Lord ay humihilot ng aming patawarang Diyos sa mga namin nagawang mga kasalanan, Panginoon. Ama, salamat din po Lord sa mga blessing na ibigay sa amin, Lord. Panginoon, sa gabi kong ito, Panginoon, ay magbigay mo sa aming mga apostol, Lord. Pray Lord ay pumasok na ang mga apostol, Lord, at kaya na naman sa amin, Lord, sa aming kaway nito, Lord. Ganyan po, Lord, dalay mo rin po na ingatan, Lord, ng mga kapatid, Lord, na pagpapunta dito, Lord, Panginoon. Ito na aking dalang, Lord, sa pangalan na si Jesus. Amen.
awit sa mundo, di kayang ilakaw at kailangan mo. Lahat kulang aking makasalita upang iayaw ang kabutihan mo. Awit sa mundo, di kaya sige po, testimony po. Ang testimony po ay si sige po, meron mo lang ang announcement ngayon. Sa IRM sa San Isidro po, ang ating worship service po ay every Sunday at 2 p.m. Yung ating po youth service po ay every Saturday sa Scott ng hapon. Sa ating po mga midweek services at ang prayer meeting po ay sa June 20 at 7 p.m. po. Ang ating pong speaker ay si Sister Mary Joy Toquero. Ang ating pong worship leader ay si Sister Cristita Basa. Ang asa po ay si Sister Leonie Santos. Ang ating testimony po ay si Sister Laarni Acosta. Meron po tayong Father's Day celebration sa ating Sunday, June 16 po, sa 2020 po at around 9:30 a.m. Ang ating pong speaker na ating pastor, si Pastor Barry Castro. Ang ating pong worship leader ay si Sister Mary Joy Toquero. Tithes and offering encouragement, si Sister Patricia Laportesa. Ang ating pong usher ay si Brother Albert Jacinto. Ang flower sponsor po ay
ang Pilquento family. Ito po sa ating meron tayong 8 na community mission po every Saturday at 8 a.m. Yan po ang ating testimony po ay ang ating po guys ay testimony ay si Sister Katrina Pilquento. Hallelujah, praise God. Yeah, magandang gabi po sa ating lahat. Pinupuri ko po at pinapasalamatan po ang buhay na Diyos sa aming buhay. Sapagkat hindi po niya ako pinapabayaan simula na hanggang ngayon. Nitong mga nakaraang mga buwan kasi talagang ramdam ko po talaga ang pag-shake sa akin ng pagsubok. Ayan, lalo na yung pagka-emotion mo na yung kalaban mo, talaga nahirap po talaga. Kaya naman, sobrang thankful ako kasi si Lord hindi niya talaga pinabayaan. Doon yung pagsubok mo sa relasyon, hindi lang relasyon mo sa pamilya mo, kundi relasyon mo sa ibang tao. At ang importante kasi doon may natutunan naman tayo, yun talaga yung purpose ni Lord doon na sa lahat ng pagsubok na inaalaw niya sa buhay natin, kailangan meron tayong natututunan. Kaya doon, siguro yun ang yung understanding ko sa mga bagay-bagay. Tapos kung gaano ako katatag, lalo na sa pananampalataya ko. Kaya inaalaw ni Lord yung nangyari yung mga, hindi ko na sabihin kung ano talaga yung pero masyado kasi siyang personal. Kaya sa nangyari yan talagang naliwanagan ako na hindi pala pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay. Kailangan lawakan mo pa yung isip mo, yung understanding mo sa iba pang bagay, gano'n. Tsaka, siguro inaalam ni Lord yun para makita ko rin kung hanggang saan yung limit. Kasi lahat ng relasyon, kahit sa asawa mo or sa mga kaibigan mo, may limitasyon talaga yun eh. Kaya sa akin lang naman din, natutunan ko na sana tayo bilang Kristiyano, alam din natin kung hanggang saan tayo, hanggang saan yung limitasyon natin, lalo na sa relasyon natin sa ibang tao. Huwag po tayong maging insensitive sa mga feelings nila. Kailangan lahat ng sasabihin natin, gagawin natin, kailangan pag-isipan talaga natin para kasi hindi natin alam na nasaktan na pala sila. Iba na pala yung dating nung ginawa mo sa kanya, di ba? Kaya kailangan huwag po tayong maging insensitive sa feelings ng iba. Yun. Tsaka, yun, thank you Lord kasi nalagpasan ko yun. Talagang, iba talaga yung impact talaga sa buhay mo pag emosyon niya. Kasi nakakapag-desisyon ka agad-agad. Tapos parang, mali lang yung nakita mo sa isa, parang mali na lahat. Alam mo yung gano'n, naranasan niyo naman siguro yun eh. Kaya ang hirap po siyang i-handle, lalo na pagka sobrang malapit sa'yo yung isang tao yun. Talagang ang hirap. Kaya pinag-pray ko kay Lord na, Lord, sana tanggalin mo na to. Kaya ang bait lang ni Lord kasi hindi niya pinatagal na maramdaman ko yun. Mga ilang linggo lang siguro yun. Lord, please, tulungan mo ako na hindi ko naman kaya ito kung wala ka. Kaya yun, pag nag-uusap na rin naman kami ng taong yun, may mga naklaro na lahat, alam na namin yung part ng isa't isa. Ayun. At saka, thank you Lord talaga kasi hindi niya ako hinayaan na malunod sa emosyon na yun. At saka, siyempre, nagsabay-sabay din yung time na yun na yung mga expectation namin ng asawa ko na hindi tumugma. Kaya talagang lunod kami sa emosyon talaga na yung pag-aalis na siya na hindi natuloy yun. Siyempre, disappointment yun sa amin. Kahit na wala kaming nagastos. Pero yung effort, talagang yung effort din ng kapatid niya doon, yun din iniisip namin. Kaya nagsabay-sabay po yung yun, yung mga disappointment na yun na nangyari sa amin. Tsaka, yun, talagang hindi kami pinabayaan talaga ni Lord kahit naranasan namin. Talagang sinishake kami noong time na yun, pero naniniwala ako na shaking before blessing, di ba tama ko yun? Na pagkatapos ng sinishake ka, yan din yung blessing. Yung blessing na yun is yung parang naliwanagan kami, marami kaming bagay na
natututunan sa mga pagsubok na yun. Tsaka, pinapasalamatan ko din sa Lord na yung vaccine ko tapos na. Yung na, ano po ako, di ba, na, yung sa anti-rabies. Kanina po, pangatlo na po yun. Kaya sabi ng, ano doon, pag mamamatay yung pusa, balik ka ng pang-apat. Pero pag hindi ka na babalik. Sana hindi mamatay yung pusa. Kasi ang sakit eh. Buhay pa naman daw, sabi ni Nay Susan. Ang sakit kasi. Tsaka, sobrang pasalamat ako kasi merong available na vaccine dyan sa center na walang bayad. Kaya sabi nung ano doon, pasalamat kayo kasi ngayon kayo nakagat. Na meron ng anti-rabies dyan na libre. Kasi ang mahal po kasi sa private eh. Opo, ang mahal. Tapos, ano, yun, napaka-grateful po talaga kay Lord dahil sa mga nangyari these past few months po. At saka, siguro naman last testimony ko na to dito. Ano, gusto ko kung kunin itong pagkakataon na to na magpasalamat sa inyo. Kasi alam naman po ng iba dyan na talagang mag-go for good na po kasi kami sa Mindanao this July. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyo. Kasi last testimony ko na to, gusto kong malaman niyo na malumat ko kayo. Ayun. Lapot kayo. Ayun. Salamat kasi pinaramdam niyo sa akin. Ano po? Pamilya, yun. At saka, ano, nahubog po ako dito. Hindi po madali sa amin yung decision na yun. Kasi syempre, lalo yung mga bata, gusto ko malaman nyo na, sobrang salamat talaga. Ano ba yan? Tsaka din, kahit wala naman po ako dito, hindi po ako mawawala sa Diyos, magpapatuloy po ako. Kahit saan lupalong po ng mundo, talaga, kailangan magpatuloy. Ayun po, maraming salamat. Ayun, magtatayo din yung pastor. Ayun, at saka, maraming salamat po sa lahat ng kapisanan na, lalo na sa LCC, maraming salamat sa opportunity na makasama ko kayo na mag-serve sa IRM Montalban. Maraming salamat po sa pagtanggap po sa akin, sa pag-appreciate po sa makakaya ko na binigay ni Lord na nagamit po dito. Maraming salamat po. Siguro satisfied naman po kayo sa effort ko, di ba? Yun, maraming salamat po. Praise the Lord po sa buhay ko. Maraming salamat. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po. Mr. Katina sa iyong madamdamin nila. Meron pa ba? Siguro kung wala na, ako siguro. Ako naman, siguro, always sa Panginoon. Kung kapon, matinalo kapon, medyo malakas pa rin, nasa na 93, December 93 na. Ngayon, may mga pagsubok na nagbuhating, lalo na yung yung kampal, tapalit ng iyak, kaya laging po yan. Hindi pinag-giba ko yung lagi yan, tulog eh. Pero, salamat sa mga ganun pang pagsubok para matetes ang iyong sa ating Panginoon. Hindi po yung mo po. At ang ating mga God's message po yung Pastor Maria Castro. Okay, magandang gabi po. Ayan. So, actually, dapat hindi po ako mag-speak, pero alam niyo naman po, always ready po dapat talaga pag-pastor. Ayan. Nakiusap po, nag-chat po sa akin si Brother Enan na may ano po yata sila, overtime. May meeting. So, kaya po, nag-chat kagabi yata yun, no? Nag-chat kagabi. So, sa gabi pong ito ay papasalamat po tayo kay Katrina na yung kanyang pagministeryo. Sabi ko nga sa kanya, datayo po tayo ng IRM doon sa Mindanao ba yun? Ayan, Mindanao.
So, actually, nagulat nga rin kami nung nung Sunday ko sinabi, di ba, na nakaraan. So, si Pastora Omika, siguro may nakakita kay Pastora nung nag-uusap sila likat, tumiiyak. So, yun po yun, kaya umiyak si Pastora dahil nga, ayun, magpapaalam na sila. Well, ganun pa man, ay yung importante na nagpapatuloy tayo sa Panginoon, saan man tayo mapunta, ay nagsiserve tayo kay Lord. Hindi ko lang po alam kung meron na bang IRM sa anong lugar yun sa inyo? Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Kaya nga kailangan tawag dito, magtayo po tayo doon. Ayan. So, mali po, pumunta doon yung buong IRM, tawag dito. Mamasyal doon. Okay. So, sa gabi po ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 24 hanggang 27. Okay. Nakita niyo na po ba? Okay, dalawang uri ng tao ang nagtayo ng bahay. Kung nakita niyo na po, ulitin ko po yung talata, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Dalawang uri ng tao ang nagtayo ng bahay. Sabi niya po rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangad na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, sa gabi pong ito, pagpalain mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita namin pagpupalay-pulayan. Patuloy na ang mga katotohanan na kapaloob po dito at paunawa po sa amin. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. Okay, so dito makikita po natin, yung talikhaga na sinabi ng Panginoon. Actually, ito po ay summarize, Ito po yung pinaka-summarize ng Sermon of the Mount. Kung titignan po natin, yung bago ito dumating, ito po yung panahon na pumunta ang Panginoon ando sila sa bundok at nagbigay ng mga mensahe, ang ating Panginoon. At ito po yung pinaka-summarize ng lahat ng kanyang binanggit. Kaya sinabi niya, yung nakikinig ng kanyang salita ay matutulad sa tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na ulan at hangin, binayo ang bahay, ngunit hindi nagiba. At ang sabi niya, ang taong hindi nakikinig, ang taong nakikinig, ngunit hindi nagsasagawa, ay tulad ng isang taong nakinig, tulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating, sabi niya, malakas na ulan at yung hangin, ang bahay ay nabuwal. Okay, so makikita po natin dito na yung comparison ng pagtatayo. Ayan. So, mahalaga yung tinatawag na katalinuhan, karunungan. Ano po? Yung Word of God, kung titignan po natin, dapat maging matalino tayo doon sa tinatawag na kung paano natin i-take o kung paano natin papakinabangan yung salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos, pwedeng napakinggan mo yan, pero hindi naman umepek sa'yo o walang nangyari sa buhay mo. Okay, so sa gabi pong ito, ang ating pag-aaral, pinamagatan po natin, henyo ka ba? Ayan, henyo ka ba? Di ba may palaro po dun sa
Originally, nanggaling po yun sa Itbulaga. No? Pinoy henyo. Okay. So, hindi naman yung laro yung pag-uusapan natin. Yung word na henyo. Pag sinabing henyo, ano ba ibig sabihin ng henyo? Okay, matalino. Di ba? Ang tawag ba? Magaling. Yan. Pero ang pinaka-term, ang talaga matalino, no? Yung henyo. Genius. Yan, isa pang term. Genius. Na kung titignan po natin, kailangan tayong maging henyo pagdating po sa salita ng Diyos. Ano? Ito ay dapat nating pakinabangan. Sabi niya po rito, ang pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos ay may malaking pakinabang sa iyong buhay. Bakit natin kailangan isagawa ang salita ng Diyos at hindi maging isang tagapakinig lang? Sa talinhagang ito, sabi niya ay makikita natin ang mga katotohanan na tutulong sa iyong pagpili at magpapatunay kung ikaw ba ay isang henyo. Ayan. Siyempre, di ba gusto natin maging henyo tayo, maging matalino. Amen? Yung bata ka, di ba nag-aaral ka yung bata ka? Ayaw mo na sasabihan di obyo, di ba? Okay, umiiyak ka pa nga eh. Di ba? At nagsisikap ka mag-aral kasi gusto mo matawag na matalino. So, sa pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan po rito ng tinatawag na talino. Pag sinabing talino, andun yung salita ng Diyos na dapat mo siyang mapakinabangan. Kasi ang sabi niya dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa. Kasi hindi pwedeng pinakikinggan lang. Di ba? Parang pag pinakinggan mo lang, walang mangyayari. Kasi yung salita ng Diyos natin napapakinggan, ito ay may kaakibat na tinatawag na aksyon. Pagsasagawa, pag sinabing aksyon, isinasagawa natin para yung salita ng Diyos na ating napakinggan ay maisabuhay natin. Kasi ang Word of God, pag tinignan mo, ano po yan eh, do's and don't. No? Gawin mo ito, huwag mong gawin yung bagay nito. So, dinadirect niya tayo sa tinatawag na kapakinabangan, sa paglago, sa pag-unlad, sa tinatawag na espiritual na kalagayan. Ano po? At isa ito sa pinakamahalaga na dapat nating bigyan ng panahon, yung tinatawag na pag-a-apply. Kung halimbawa, tingnan po natin, no? Kahit mabasa mo naman yung buong Bible, di ba? Okay. Pero kung di mo naman i-apply, para ka lang bumasa ng tinatawag na isang libro ng alamat. Di ba? Nalaman mo lang yung kwento, pero wala ka pinakinabangan. So, hindi siya katulad ng mga ibang aklat. Kasi itong salita ng Diyos ay may kinalaman po sa ating buhay. Ano? So, dito po sa ating pag-aaral, tatlong bagay po yung ating pong titignan. Huwag na ho kayo magtaka sa notebook. Baka may nag-iisip. Okay, ito pong notebook na ito, mahiwaga. May mga message po ito na nakapaloob. Yan. Okay. Marami po kasi ako mga notebook na sinusulatan ko. Actually, hindi ko na alam kung saan nakalagay eh. Kasi kino-compile ko yung mga message. Dati kasi, walang ang tawag dito, wala po akong laptop eh. Kaya marami akong nagagawa, sinusulat ko talaga. Pero ngayon mga message ko kasi, andun na po sa laptop, no? Kasi doon na ako nagtatype. Hindi na ako nagsusulat, sinasave na lang. Tapos ang ginagawa ni Pastora, inaano na lang doon sa, ano ba yan? Sa hard disk ba? Okay. Sa external drive para kahit na... Kasi minsan, di ba, nagkakavirus yung para hindi mawala. Actually, marami po akong message na nawala talaga eh. No? Kasi, yung USB na pinaglalagyan ko, ano po siya na, tawag dito, nagka-virus, hindi na po namin na-save yung ibang mga message na nakalagay po doon. Okay, so dito po sa ating pag-aaral, tatlong bagay po yung ating titignan sa ating pag-aaral. Una po ay, we are both building our own lives. Yan. Tayo po ay nagtatatag ng ating kanya-kanyang sariling buhay.
Amen. So dapat yung buhay na itatatag po natin ay kailangan maging maganda, maging matatag. Sino ho rito yung gusto niya yung buhay niya anything goes? Parang walang direction yung buhay mo. Di ba? Okay, gusto niyo po ba yun? Sino may gusto ng gano'n? Papauwiin na po natin kasi masasayang na yung message eh. Di ba? Walang tao na ang gusto niya yung buhay niya kahit papaano na lang, hindi po gano'n eh. Di ba? Kahit papaano na lang, hindi po pwedeng gano'n. No, kailangan ng buhay ay may ayos po natin. Unang-una, yung pagtatatag ng ating pong buhay. Paano ba natin itatatag ating buhay? Sabi niya rito, sa ayaw mo at sa gusto, mayroon kang pamantayang pipiliin na siya huhubog sa iyong sa buhay mo. Okay. So sa ayaw mo at sa gusto, meron kang pipiliin pamantayan. Yan ba ay pamantayan na galing sa salita ng Diyos o pamantayan na galing sa mundo? Okay. So kasi may kinalaman ng salita ng Diyos kung paano natin i-build yung ating buhay. Ang buhay po natin dapat na mga mananampalataya ay ang foundation ay Word of God. At nagiging foundation lang ang Word of God, ganito po yung mga kapatid. Hindi porket nagbasa ka, may foundation ka na. Okay. Hindi po totoo yun. Pag ikaw ay nagbasa ng Biblia, hindi mo yung sinasagawa, meron ka lang information. Ang tawag lang po doon, na-inform ka lang. Di ba? Parang ganito. Kung mayroong mahalagang bagay na ipapaalam sa'yo na kailangan mong gawin, binasa mo lang, ano ang silbi? Ano ang mangyayari? Papakinabangan mo ba yung bagay na binanggit sa'yo o pinagagawa sa'yo o hindi? Binasa mo lang siya, tapos wala ka namang ginawa. Wala kang papakinabangan. In fact, sa atin, yung mahalagang bagay, iniingatan natin yan. Amen. Gusto natin na magawa yung mga bagay na yon kasi ang gusto natin, may pakinabangan tayo. Okay. So, ang problema lang po ng Kristiyano, yung tinatawag na may kinalaman sa pagpili. Okay. Sa pagpili po natin, meron tayong ipina-priority. Kaya nga pumipili kayo. Kasi bakit? Hindi kasi pwedeng tawag dito, pare-parehas. Di ba? Sabi nga ng Bible, di ba? Iibigin ng isa at hahamakin ng ikalawa. Meron pa lang talagang pipiliin. At kung ano yung pangunahin sa buhay mo na yung pinili, yun yung magkakaroon ng influence sa buhay natin. Okay, ano yung mga, tignan po muna natin, ano ba yung mga maling pagpili? Ang mga maling pagpili na nagagawa ng tao ay yung kalimutan mo ang salita ng Diyos at unahin mo yung mga bagay sa mundo. Yun yung maling pagpili. Kasi bakit? Kasi at the end of the day, tandaan po natin, at the end of the day, yung buhay natin, haharap sa Diyos At yung effect, mararamdaman mo sa buhay mo. Kung yung bang salita ng Diyos talagang naging foundation mo ba? Ito ba yung talagang, tawag dito, naging pangunahin sa buhay mo? Okay. So, paano ba natin gagawin foundation yung Word of God? Kailangan natin apply. Amen. Kasi, yung Word of God na napapag-aralan natin, ini-equip tayo niyan. Hinuhubog yung ating buhay, pinapatatag nito ang ating buhay, para yung buhay po natin ay maihanda sa anumang mga darating na tinatawag ng mga bagyo, mga pagsubok ng buhay. Okay. So yung mga storm na pinapakita po dito, yung binanggit ng Panginoon, yung mga pagsubok sa buhay. Ano? Kasi kapag ang bahay itinayo mo, kapag may dumating na bagyo, ano yung sinusubok niya dun sa bahay? Pag may malakas na hangin, malakas na ulan, yung tibay, yung strength, yung endurance ng bahay. Di ba? Kasi kung wala namang darating na bagyo, hindi mo naman masusubok yan Pero makikita po natin, isa sa pinakamatatag na bahay ay yung may magandang pundasyon. Tandaan po natin yan. Kasi ano po ako gumagawa po ako ng plano So alam ko yung
Alam ko yung klase ng bahay kung paano magiging matatag. Nakakatakot nga po minsan sa mga squatter area kasi may sila magtayo, no? Minsan gagawa ng portor, yung mga bakal, liit lang eh. Di ba? Nakakatakot po yun. So may certain strength, may kailangan kang gawin na tamang mga materyales para magawa. Sa atin, ang kailangan lang natin ay yung Word of God na i-apply natin. Kasi the more na ina-apply mo yung Word of God, tandaan po natin, hinuhubog nito yung ating pong buhay. Pinapatatag niya. Amen? Yung mga maling kaisipan po natin, mga maling pamamaraan, mga maling attitude, mga maling decision, ikinokorek po yan ng salita ng Diyos. The more na tayo ay nag-aaral, hindi pwedeng walang application. Napakahalaga po ang application sa Word of God. Ibig sabihin niya, apply mo talaga. Kasi, sayang lang yung salita ng Diyos kung pumasok dito pero hindi nag-work dito. Kailangan papasok dito, tutuloy dito, mag-work dito. Kasi ang sentro ng ating pagkatao is the heart. Isipin nyo, no? Bakit ang Word of God kailangan tumuloy sa puso? Kasi yun yung pinakasentro ng iyong pagkatao. Yan yung may command sa lahat. Tandaan po natin, yung puso, yung spiritual heart natin. So kailangan na-energize po yan ng Word of God. Para yung kilos natin, yung gawa natin ay aangkop sa kung ano ang gusto ng Diyos. At habang sinasagawa po natin ito, makikita po natin yung tinatawag na development. Okay? Sa isang construction site po, pagka mag-i-start pa lang po yan, wala pang itsura yan. Di ba? Sino rin yung mga nagtrabaho sa construction? Yung nakapagtrabaho, si Kuya Ray, nagbibuild sila ng dun sa tawag dito sa kumpanya nila sa po si Kuya Ray dati ng company ni Marcos no? Yung sila yung mga gumagawa ng mga highway, sabi mga tinatayo sila mga building. So, makikita mo sa construction yung unang plan, hindi mo maintindihan di ba? Pero step by step, habang yung architect, habang yung engineer, at yung mga trabaho, tinitignan yung plano, hindi ho nila nilalagpasan yun. Hindi pwedeng shortcut kasi bakit? Kasi pag sinurtcut nila, magkakaproblema yung tinatayo nila structure. So sa Bible, mga kapatid, walang shortcut. Hindi pwedeng malago ka kagad. Hindi pwedeng magpupunga ka kagad. Pupunta ka sa step by step. So ang una mong gagawin, basa ang salita ng Diyos. Hindi lang binabasa. Kasi kahit basa ka ng basa, di ba? Tapos yung attitude mo naman kapareho lang naman ang nasa paligid mo. Ano yung pagbabago nangyari? Wala. Bakit wala nangyari? Hindi mo siya in-apply. Kasi yung Word of God, kapag binasa mo, meron siyang direktang sinasabi. Kung anong direksyon, kung anong lobat. Hello. Yan. So, parang lakas ito Yan, hinaan mo na lang konti dyan. Sige, konti pa. Okay. Okay na. So, yan. Pakibawas ng effects. Bawasan mo lang konti. Hello. Lakasan mo yung yung bass. Yan, matututo ka mag-operate niya. Hello. Yan. Hinaan mo na lang konti. Hinaan mo pang konti. Okay, so, hello. Yan, lakasan mo naman ang konti mo. Ayan. Sige pa, konti pa. Yan, para hindi persado magsalita. Okay, salamat. So, saan na ba tayo? Tatayo ng building. No? Ganun din po sa salita ng Diyos, walang shortcut. Kaya sinabi ng Panginoon, ang nakikinig at nagsasagawa. Kasi gusto ng Panginoon, mapakinabangan. Kaya nga niya pinakita yung dalawang uri ng tao nagtayo ng bahay. Yung isa, matalino. Yung isa, mangmang. Yung matalino, yun po yung nakinig, in-apply yung Word of God, na-develop sa kanya, yung kanyang foundation ng kanyang buhay. Na ang naging foundation niya ay ang salita ng Diyos. Amen.
Kasi pag nagtayo ka ng bahay, itinayo mo yan sa solid rock, napakatibay po ng bahay. Tingnan niyo po yung mga yung mga bundok na nagko-collapse. Alam niyo po, yung mga landslide. Alam niyo kung ano yung dahilan ng landslide? Kasi mas marami ang portion ng lupa kaysa sa bato. O dito sa Montalban, bakit walang landslide? Kasi yung mga bundok po rito, kakaunti lang yung lupa, puro bato naman dito. Kaya nga dito tinayo yung mga crusher, no? Actually, nagsasapply ang Montalban ng mga materials na pang-construction. So, ganun po siya, no? Na ang tinutukoy dito, yung solid rock, talagang pag nagtayo ka ng foundation dyan, napakatatag talaga. At ganun daw po yung nagiging buhay ng taong nakinig at nagsagawa ng kanyang salita. So sa ating pagtatatag ng ating buhay, mahalaga po na huwag natin kalimutan yung salita ng Diyos. Amen. Oo, busy yung buhay natin sa araw-araw. Totoo naman po yan, dami natin pinagkakabisihan kasi kailangan natin kumain. Amen. Kailangan mo pakainin yung pamilya mo. Kailangan mo magtrabaho. Pero hindi naman ibig sabihin dahil may trabaho ka, ay kakalimutan mo na yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante po ay una pa rin ang Diyos. Kaya nga meron devotion Di ba? Okay. So nakakalungkot sa ibang Kristiyano, ubos na yung oras sa trabaho, wala nang panahon sa devotion. Di ba? Okay. So tingin nyo, katalinuhan po ba yun? O ano masasabi niyo ron? Hindi po katalinuhan yun. Kasi bakit? Kasi kinalimutan mo yung pinakamahalaga. Di ba? Ang ginawa mo, yung mga bagay na nilipas dito sa mundo, mawawala. Actually, pag namatay ka, wala ka nang madadala Di ba? Kahit nga isang damit Kahit yung paborito mong damit, paborito mong gamit, wala kang madadala. Ano? Ibig sabihin, yung pinaglalaanan mo ng maraming oras, kaya darating yung panahon, iiwan mo rin yan. Ang kagandahan ng salita ng Diyos, pag diyan ka lang invest, ikaw makikinabang, lalago yung iyong pananampalataya. Kaya alam nyo ang dahilan bakit ang Kristiyano minsan hindi makasunod. Ano? Kasi, kulang yung development Mahirap sumunod kapag hindi ka na-develop ng salita ng Diyos. Lagi ka na lang may question. Lagi ka na lang merong comparison. Lagi ka na lang merong alibay. Okay? So pagka gano'n ng isang Kristiyano, hindi yun malago. Kulang yun sa salita ng Diyos. Kasi ang Word of God, i-equip ka. Tutulungan ka na maunawaan mo kung ano yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. So pakinabang po sa atin. At tandaan po natin, yung Word of God, ina-apply po natin, inuuna natin, may hatid pong pagpapala sa buhay po natin. Amen. Okay. So pangalawa po sa ating pag-aaral, ano po yung una? We are both building our own lives. Ito po sa verse 24 to 26. Pangalawa po, we will both experience storm. We will both experience storm. Pareho tayong makakaranas ng bagyo. Ang tinutukoy po natin dito hindi yung mga particular na bahay po natin tinitingnan, kundi yung mismong sa buhay po natin. Diba? Tinatatag natin ang ating buhay, pero marami pong buhay pagdating ng bagyo nawawasak. Marami pong buhay nawawala. Maraming pagsasama nawawasak. Bakit? Dahil sa bagyo. Ano ba yung mga bagyo? Pag dumating na yung mga pagsubok, mga problema, kapag hindi ka founded ng Word of God, napakabilis mong mag-give up. Napakabilis mong mag-desisyon ng mali. Yan po yung effect po talaga niya kapag talagang yung salita ng Diyos hindi mo binigyan ng panahon sa buhay mo. Sabi niya po rito, sa ayaw mo at sa gusto, dadaan ka sa iba't ibang uri ng bagyo ng buhay na siyang susubok sa iyo. So, mayroon kanya na, di ba, nakakaranas po tayo ng kanya-kanyang mga problema. Iba-iba nga lang, aspeto ng ating buhay. Hindi pare-parehas. Pero magkakaisa tayo dito, agree tayo lahat na meron tayong mga pagsubok sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. Ang pagsubok na nararanasan ko, hindi katulad nung nararanasan ni Kuya Ray. Ang pagsubok na nararanasan ni Kuya Ray, hindi katulad nung nararanasan ni Jan. So, iba-ibang aspeto.
Depende sa kung ano kasi yung kung saan tayo pinaka-weak. Actually, yun yung dinidevelop ni Lord eh. Ano? Sabihin ko saan ka pinakamahina, doon ka dinidevelop ni Lord na kailangan mong overcome. Kailangan mong pagtagumpayan. Ano? Kailangan mong ma-develop doon. Ang Kristiyano po, pagiging Kristiyano, hindi pwedeng diyan ka na lang. Hindi pwedeng ganyan ka na lang. Hindi ko pwede kay Lord yun. Ang gusto ni Lord, improvement. Amen. Grow. Ano ho? Develop. Kailangan natin mag-grow, ma-develop. Ano po? At kasama sa development po natin, tandaan po natin, is the storm of life. Yung mga bagyo sa buhay po natin. Di ba? Okay. So, isa pag may dumating na pagsubok sa buhay po natin, bagsak tayo. Okay. So, madalas, bumabagsak kami sa Kristiyano dahil nga doon sa kanyang spiritual na kalagayan, mahina. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos, tignan niyo po, ang daming pinaggaya, ang dami niyang ginagamitan, ang dami niyang tinahalutulad. Itinulad po yan sa karne. Diba? Itinulad din po yan sa gatas. Itinulad yan sa madaling salita sa pagkain. Kasi bakit? Kasi ang pagkain, pag kinakain mo, di ba? Ano nangyayari sa katawan mo? Lumalakas ka. Di ba? Subukan mo wag kumain sa isang linggo at magtatrabaho ka sa bukid. Di ba? Mag-aararo ka. O kaya, subukan mo wag kumain sa isang linggo. Magtatrabaho ka sa construction. Yan, maghahalo kayo ng semento, mano-mano. Okay. Baka nga pagpunta pa lang dun sa site, hindi ka na makapunta eh. Di ba? Okay, kasi bakit? Kasi napakahalaga ng food. Amen. Di ba? Kayo po ba nakakalimutan niyo po ba kumain? Di ba hindi? Kasi bakit? Automatic, nararamdaman mo na sa katawan mo, gutom ka na. Okay. Pero alam niyo po ba, marami nagpa-fasting na Kristiyano pagdating sa salita ng Diyos. Laging diet. Okay. So kung titignan mo, kung siguro makikita ng isang Kristiyano, yung kanyang sarili, baka matakot ka sa sarili mo. Bakit ganun yung itsura ko? Di ba? Butot balat. Okay. So, yun po yung mahalaga. Yung pagkain na physically, hindi natin nakakalimutan. Di ba? Parang may clock nga yung katawan natin eh. Di ba? Kahit walang oras, ramdam mo yung gutom eh. Di ba? Alam mo, ano na, nakain na. Okay. So sa salita ng Diyos, alam niyo po, dapat ma-develop natin yung ganung pakiramdam. Amen. Dapat may, tawag no? May gutom tayo, meron tayong kasabikan sa salita ng Diyos. At alam niyo po ba, sino magde-develop no? Si Lord gusto gawin yon. Actually, nakaprepare kay Lord din eh. Gusto mangyari ni Lord yon. Ang hinihintay lang ikaw. Kasi yung uhaw, yung pagnanais, di ba? Huwag mo na hingin sa Diyos, Lord, bigyan mo po ako ng, di ba? Okay, actually, sa totoo lang, ikaw yung gagawa nun. Ikaw yung mag-e-effort. Yung uhaw, yung pagnanais, yung pagnanasa na yung kanyang salita ay araw-araw mo mapag-aralan. Ano po? Minsan, gusto natin, ibigay na lang ni Lord. Hindi po darating yun. Ikaw yung magdi-decide, ikaw yung gagawa. Habang dinedevelop mo yung sarili mo sa pagkauhaw sa salita ng Diyos, siyempre, yung pagkauhaw nangyayari yan, araw-araw mong gawin. Every day, gawin mo siya. Magkakaroon ng tinatawag na system yung iyong spiritual na buhay. Hahanapin na yan ng iyong katawan. Kasi bakit? Nasasanay na kasi siya. Di ba? Hindi katulad na sinanay mo yung sarili mo sa mga bagay sa mundo, kaya nga tignan nyo, kapag ang buhay mo, sinanay mo sa mga bagay sa mundo, ang laging hahanapin niya mga bagay sa mundo, hindi salita ng Diyos. Yun yung struggle doon. Di ba? Kailangan meron kang patayin. Okay. Huwag yung katabi mo. Okay, hindi yan. No? Hindi yan papatayin mo. Okay. Meron kang isang i-give up. O, give up na lang. No? I-give up.
Actually, talagang ikakat mo yun sa ano eh. Di ba? Kailangan mo tumalikod sa mundo at humarap ka sa Diyos. Kailangan mong tumalikod sa mundo at tunahin mo ang Diyos. Amen. Hello. Kasi hindi pwede, sabi nga ng Word of God, di ba? Doon sa Matthew chapter 6, di ba? Gusto nyo basahin natin, tignan natin, di ba? Okay. Matthew chapter 6. Okay. Okay, hindi po pala dito, sorry. Okay. Tama. Dito po pala. Nandito na ako. Matthew 6, ayan, chapter 6. Okay. So, sabi niya dito, in verse 24, babasahin ko po. Ang sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ano yung pinopoint dito nung sinasabi dito sa binasa natin? Hindi pwedeng maglingkod ka sa dalawa. Di ba? Dalawang master, pwede ba yun? Hindi. I-give up mo talaga yung isa. Ano po? Ganun din po sa Panginoon. Di ba? Hindi pwedeng gusto natin lumago, gusto natin maging matatag, pero wala tayong panahon sa kanyang salita. Paano matatatag? Bigyan mo ng pagkakataon. Di ba? Kasi yung focus mo nasa ibang bagay eh. Hindi mangyayari. Kahit pray ka ng pray, kapatid. Kahit pray ka ng pray, hindi mangyayari hanggat wala kang aksyong ginagawa. Tandaan po natin yung prayer, may kasamang aksyon. Hello? Di ba? Okay. Kasi Pilipino po kasi tayo eh, no? Parang yung ni Juan Tamad na na sa atin eh. Di ba? Ano ba yung ginawa ni Juan Tamad? Nakita yung bayabas, di ba? Hinog na. Aabutin na lang eh. Ano ginawa niya? Pumunta dun sa ilalim, umiga, tsaka mga. Anong niya? Hinihintay niya ang malaglag yung bayabas sa bibig niya. Okay. Ano ba yung ginawa ni Juan Tamad? Ano ba yung mga ginawa ni Juan Tamad? O yung mga kung alam nyo. Yung alimango, di ba? Alimango. Di ba? Tinamad siyang umuwi ng bahay. Ano ginawa niya? Sabi niya sa mga alimango, pwede ba mawala na kayo sa bahay? Uuwi na lang mamaya. Mawala na. Inakawalan niya. Okay. So, hindi pa pwede yun. Kailangan may aksyon. Parang ganito lang yan eh. Hindi pwedeng lahat isusubo ni Lord. Di ba? Kahit isubo niya ni Lord, meron ka pa rin gagawin. Di ba? Okay. Subukan mo subukan yung bata. Pag hindi mo muyat, makakain niya ba? Hindi niya ma-absorb. So, ganun din po sa atin. Ano po? So, ito yung mahalaga na lagi tayong may panahon. Iwan natin yung mag-priority natin yung salita ng Diyos. Alagaan natin yung ating everyday na pag-aaral ng Word of God at dapat pag nag-aaral tayo, handa nating sundin. Kasi minsan, alam nyo, nakakalungkot po ngayon. Yung salita ng Diyos, patotoo lang, yung treatment ng iba, wala nang, hindi na katulad na lang ng ibang book. Alam niyo yan? Minsan nga, nakakalungkot, mas excited pa silang basahin yung ibang book kaysa sa Word of God. Kasi yung appetite, di ba pagka kumakain ka, pati, pag wala kang gana, kahit gano'ng kasarap yung pagkain, di mo makakainin eh. Di ba? Kaya nga yung tignan yung mga Pinoy talaga, no? Naalala ko, pagka malakas ka, di ba? Pagka malakas ka, hindi ka binibilan ng biskuit ng nanay mo. Hindi ka binibilan ng merinda, merinda po yung nila, kaya yung royal, di ba? Yung
binibigyan. Kaya pag nilagnat ka, hindi ka naman makakain. Doon ka bibilan ng royal, doon ka bibilan ng biscuit, doon ka bibilan ng prutas. Di ba? Okay. So, iba talaga yung mga Pilipino. Okay. So, mahalaga po yun. Yung appetite. Yung appetite natin sa Word of God, tayo yung gagawa nun. Ano ho? Kasi kaya lang nawala yung appetite, ganito po kasi yan eh. Meron ka na kasi ibang paboritong lasa. Alam niyo yun? Okay. Tapos pag pumunta ka doon sa salita ng Diyos, hindi mo na siya, ma-feel. Kasi bakit? Meron na kasi hinahanap yung panlasa mo na iba. Okay. So, lagi yan yung kalaban ng Word of God eh, yung mundo na ating ginagalawan. Masyado kang babad dyan. Masyadong yan yung nagiging buhay mo araw-araw. Eh talagang mawawalan ka talaga ng gana sa salita ng Diyos. Kasi yun yung magiging buhay mo. Yun yung everyday na hahanapin ng iyong katawan. Ano po? So baguhin po natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dapat natin baguhin yan. Okay. So yun po, no? Yung pangalawa, ano yung una? We are both building our own lives. Kailangan patatagin natin foundation through the Word of God. Pangalawa, we will both experience storm. Kailangan yung buhay natin talagang founded with Word of God. Huwag natin kakalimutan. Unahin natin yan. Magkaroon tayo ng pananabik. Magkaroon tayo ng kauhawan. Ikaw yung gagawa niyan. Huwag mong iaasa sa Diyos na pag natulog ka kinabukasan, uhaw na uhaw ka na. Okay, hindi po totoo yun. Ikaw yung gagawa. Kailangan ng aksyon. Kailangan ng sipag. Umpisa mo. Una talaga hindi mo Una talaga hindi mo kayang gawin. Naalala ko si si Rainier. Diba si Rainier po sanay sa pagkain malasa. Eh nung nagkasakit si Rainier, kailangan niyang mag-diet. Okay. So sigurado ko si Rainier struggle siya dun sa pagkain. Pinuwi mo ilawat. Yung ipapakain sa kanya ng doktor, parang wala na pong lasa no? Okay. Pero nung inumpisahan niya, tignan nyo sinanay niya yung sarili niya, nasanay siya. Ngayon, nung dati niyang sistema, nawala na yun. Kasi bakit? Kasi sinanay niya yung sarili niya doon. Kailangan niya sanayin kasi hindi siya gagaling. Nagets nyo? Ibig sabihin, yung gana, talagang i-workout mo yan. Hindi pwedeng gusto mo, mag-isip ka na may gana. Hindi. Trabahuin mo. Sa una, kumukontra talaga yung katawan mo, yung isip mo, pag di ka sanay. Audio kang kanya, tama na yan. Ang sarap mag-Facebook, ang sarap di ba? Makipagtsikahan. Hindi niya sa'yo ng kaaway. Pero, bigyan mo siya ng panahon. Makikita mo, hahanapin ang katawan mo. Kasi bakit? Nasasanay na siya. Amen? Okay, pangatlo. So, recap lang po natin una. We are both building our own lives. We will both experience storm. Tapos pangatlo po, we will both experience end result. We will both experience end result. Pareho tayong makakaranas ng resulta. Diba? May resulta talaga sa lahat ng ating gagawin. Okay. Huwag mangyari na yung resulta sa gagawin mo diba? Yung hindi ka masaya, diba? Doon sa resulta ng ginawa mo, kasi sa ayaw mo sa gusto, may resulta po lahat. Tama po ba? Hindi pwedeng wala. Wala kang gawin sa totoo lang, wala kang gawin, may resulta yan. Diba? Huwag kang kumilos, may resulta yan. O subukan mo sa bahay nyo, huwag kang kumilos. Meron yung resulta sa buhay mo. Ano mangyayari sa'yo? Huwag kang kumilos. Nakaupo ka lang doon maghapon. Ano resulta? Magugutom ka. Di ba? Wala kang ginawa Di ba? Okay, ibig sabihin, kumilos ka man o hindi, merong resulta pong mangyayari. Sa lahat ng ating gagawin. Pero tinuturo ng ating pinag-aaralan na kapag ang salita ng Diyos, i-apply mo, di ba? Meron talagang mangyayari sa buhay mo. Merong effect. Merong bunga. Ano po? So, balikan po natin yung hindi nakinig. Ano po nangyari sa kanya? Para siyang katulad ng isang tao na tayo ng
bahay sa ibabaw ng buhanginan. Okay. So yung buhangin po kasi mga kapatid, hindi yan yung angkop na pagtayuan mo ng bahay. Alam niyo ba yung pag ang bahay tinayo mo sa buhanginan, di ba? Nag-aano po yan. O una, may tatayo mo siya, kung konkreto may tatayo mo siya, pero darating yung panahon, umaano po yan, bumababa. Kasi bakit? Kasi hindi naman solid foundation yun eh. Ano? Naalala ko doon, no, doon sa Pampanga, may nagtayo kasi may ilog po kasi, gusto niya i-extend yung bahay niya. Gumawa siya, nag-asinta siya sa sila dyan. O, di ba, inasinta nila, una, ang ganda eh. Diba? Ilang araw lang, gumanon na. Kasi bakit? Talagang imposibleng makapagtayo ka dyan na malambot ang foundation. Sa buhangin, hindi po siya safe tayuan. Diba, ang mga nagtatayo nga sa nagpa-piling pa nga eh. Yan, alam sa po yan, sa construction. Kapag magtatayo sila ng pag malambot ang lupa, nagbabaon po dyan ng tawag po doon, pilote. Alam niyo ba yung pinapaon ng pilote ron? Continuous yun. Pag pinaon yun, bumaon pa, lalagyan uli yun, may pandugtong po yun. Tapos pupukpukin nyo ng hydraulic. Nakita na ba kayo nun? Nagbabaon ng tinatawag na pilote. Nagpapiling ang tawag doon eh. So ano yung pinupukpuk ng yun? Malaking solid na yun eh, nabakal na meron siyang mekanismo na yun, tuloy-tuloy yun. Hanggang hindi niya maabot yung tinatawag na level ng tigas. Kasi kapag titignan nyo, sinisilip sa sa transit, yung mga ng mga engineer, sisilipin nila, kapag yun hindi na bumaba, ibig sabihin nun, naabot na yung level na pinakamatigas. Doon pa lang sila magtatayo, tatayuan na nila yun ng building. Ganun po yun. Kailangan nila ma-reach yung tinatawag na solid ground o solid rock. Ano po? So kung ang buhay natin ay katulad lang ng tao nagtayo ng bahay sa buhanginan, expect mo na pagdating ng bagyo, wala kang tatag. Pagdating ng baha, tangay ang bahay mo. Kasi bakit? Kasi hindi siya solid foundation. Ang tinutukoy po dito ng Panginoon, yung nananatili sa kanyang salita at nakinig at nagsasagawa ng kanyang salita, kailanman hindi babagsak. Amen? Kailanman hindi dadapa. Manapay ang mga nakikinig na kanyang salita, kahit anong bagyo ang dumating, mananatili siyang matatag. Ninaalala po ako, may isang bansa, na gumagawa sila ng bangka. Yung wood, tawag ba ito? Yung bangkang kahoy ang ginagawa nila. Tapos, maraming puno sa kanila. Pero doon sa mga puno sa kanila, hindi sila kumukuha doon. Alam niyo kung saan sila kumukuha? Pupunta sila doon sa mataas na bundok. Kung saan open yung hangin, kung saan malakas yung hangin, at yung mga puno na nakatayo doon, yun yung kanilang kukunin. So merong nagtanong, siguro curious yung nagtanong. Sabi niya, Manong, sabi niya, bakit umaakyat pa kayo doon sa mataas na bundok para kumuha ng kahoy materyales na gagawin yung bangka? Ang dami-dami naman akong nakikita kahoy dito na matatandang kahoy na. Sabi nila, Amang, sabi nila, yung mga kahoy na nakikita mo dyan, hindi yan kasing tibay ng mga kahoy na nandoon sa taas at hinahampas ng hangin. Yung mga kahoy na yan, sabi nila, yun yung pinakamatibay dahil yun ay laging binabayo ng hangin at yung kanilang pagtubo ay talagang puno ng tibay, ng tatag dahil sila ay sanay sa hangin. So, ganoon din po sa atin. Kapag tayo ay nasa salita ng Diyos, nananatili sa salita ng Diyos, dumating man yung pagbayo ng malakas na hangin, kapatid, hindi tayo babagsak. Amen. Kasi bakit? Kasi mananatili tayong matatag. Kaya nga, napakahalaga
na sa buhay natin, huwag natin kalimutan yung pinakamahalaga, yung foundation ng ating pananampalataya, which is the Word of God. At ang magiging effect niya sa buhay mo, hindi ka mapapahiya, hindi ka magsisisi, dumating man yung mga pagsubok, mananatili ka matatag. Hindi ka mawawala sa Panginoon, hindi ka bibitaw. Kasi bakit? Kasi pinatatag ka ng salita ng Diyos. At ang buhay mo ay itinatag niya sa ibabaw ng bato. Nawa po sa ating pong buhay, maging matalino po tayo. Bigyan natin ng, gamitan natin ng talino yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ipauunawa sa atin ng Diyos kung ano yung pinakamahalaga, yun yung bigyan natin ng panahon. Yun yung bigyan natin ng tinatawag na first priority sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa gabi po ito. Sa iyo po mga salita na aming napakinggan. Na tunay, Lord, napakahalaga yung pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita. Pinapakinabangan po namin ang iyong salita kung ito po ay aming sinasagawa. Pero Lord, walang mangyayari. Wala kaming mararanasan mabuti kung nakapakinggan lang namin to, pero hindi namin binigyan ng panahon na isabuhay. Lord, sa gabi po ito, ang iyong mga salita na aming napapag-aralan, huwag mo pong hayaan na mawala ng kapuluhan. Kundi ang bawat salita mo po aming pinag-aaralan ay patuloy, Lord, na tumimo sa aming puso. Ingatan po namin ito. Sundin, isabuhay. At Lord, matutulad kami doon sa taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dahil ang pinakamatibay na pundasyon sa buhay namin, hindi yung security dito sa mundo, hindi yung kayamanan, Lord, hindi yung magandang trabaho, hindi yung magandang sweldo. Lord, ang firm foundation po namin dito sa mundong aming ginagalawan ay yung ang salita mo po na siyang aasahan po namin. Na Lord, hindi masasayang yung gagawin po namin pagpapahalaga. Dahil Lord, ang mga salita mo po ay hindi kukupas. Hindi kagaya ng mga bagay sa mundo na umaagaw ng aming oras, ng aming atensyon na iniwan din po namin at wala namang kaming madadala sa kabilang buhay. Ngunit ang iyong mga salita, Lord, ang siyang magpapalago sa aming buhay spiritual, na siyang angkop, Panginoon, na kung saan, Lord, hindi lamang namin dito sa lupa papakinabangan, maging sa kabilang buhay. Dahil ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Salamat po, Lord, sa aming pag-aaral sa gabi pong ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito mga kapatid, tumawag na sa offering po. Nadala ng ating kapatid na si Sister Patricia Laportesa. Bigay sa gawain ko, ayos mong ikay pagpalaing ko. Hinahon mo ang mabuting mali, kasabay ng pagsabay pagpupuhay. Pray po natin yung mga kapatid. Lord, maraming salamat po ngayong gabi, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng nagbigay at ang nagbigay. Gayon din po ang kanila pong pag-aaral, hanap buhay, trabaho, Panginoon. At nawa, Panginoon, yung tithes and offering po na ito, Panginoon, ay magabot sa pagpapalago ng mission ng aming puso. In Jesus' name.
Report, ibang sa puta sa aking closing song. Give thanks, the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because the one the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because the one the Lord has done for us. Po man. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming natapos na pagsamba sa isang malayang pagpupuri, pag-aawitan. At salamat din, Lord, sa salita mo po na nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng iyong salita ay hindi lamang napapakinggan, kundi aming isinasabuhay upang ang aming buhay ay patuloy na lumago, maging matatag. At Lord, ang resulta po nito, Panginoon, ay kapakinabangan, pagpapala sa aming pong buhay. Lord, dalangin ko po sa gabi pong ito, patuloy po pong ingatan ang aking mga kapatid, ang kanilang pamilya. Nadalangin din po namin, Lord, yung mga hindi po namin nakakasama, ano man yung mga problema po nila, ano man yung mga struggles, ano man, Lord, yung mga nararanasan, Panginoon, mga pagsubok, tulungan po sila na mapagtagumpayan at loobin mo, Panginoon, sa mga darating po namin gawain. Lord, even Sunday worship, midweek service, ay maging masigasig, maging masipag, mauhaw sila sa iyong gawain, Panginoon, at makasama po namin sila sa pagpupuli, pagsamba, sa pag-aaral ng salita. Pagpalain mo po ang hanap buhay, mga trabaho, mga kinabubuhay ng aking mga kapatid, yung mga business mo nila, yung mga pinagkakakitaan. Pagpalain mo po, Panginoon, at Lord, ang mga pangailangan po ng Panginoon nila, yung punan, ang kalusugan, kalakasan, at ang paglagong espiritual, pagkaloob mo po sa bawat isa po sa kanila. Sa gabi po ito, O Diyos, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin, hindi po mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating mga nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace forever.